Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa property ng isang tao kung saan single ang civil status nito sa titulo as registered owner at nag-asawa later on. Ano ba ang magiging status ng property? Exclusive ba or conjugal? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So kapag ba single ang nakalagay na civil status sa titulo ng lupa, automatic ba na magiging exclusive property ng may-ari? Kaya hindi na kailangan yung consent or perma ng asawa if ever na ibenta ito or i-donate yung lupa. So depende po actually kung kailan ikinasal ang registered owner at nakadepende rin po ito kung may marriage settlement or prenuptial agreement na pinagawa nung nagpakasal sila. So usually, ang first thing na tinatanong ng lawyer before anything else is kapag may marriage settlement or prenuptial agreement yung mag-asawa. Kasi if meron po, ito po yung magiging batayan sa pag-determine ng mga properties nila. Example, kung nakalagay mismo sa prenuptial agreement na yung mga property na na-acquire habang single pa sila ay magiging exclusive property pa rin nila, then yun po yung masusunod. So kapag nakalagay naman na magiging conjugal, then magiging part po ito ng conjugal property. Since yung prenuptial agreement po yung mag-govern sa property relations ng mag-asawa, regardless man kung kailan sila ikinasal. Pero if wala po silang prenuptial agreement na pinagawa, then the second thing to ask po is kailan po sila ikinasal. Kasi if ikinasal po ang registered owner on August 3, 1988 onwards, under the current law po, in the absence of any marriage settlement or prenuptial agreement, considered as conjugal property po kahit single pa yung civil status na nakalagay sa titulo. Pero if ikinasal naman po sila before August 3, 1988, so that is August 2, 1988 and below, this time naman po, considered as exclusive property pa rin po ang lupa kapag single yung civil status na nakalagay sa titulo. So napaka-importante po na malaman natin kung kailan ikinasal ang may-ari ng lupa para ma-determine natin ang batas na mag-govern at kung magiging part ba ng exclusive or conjugal property yung lupa if na-acquire po nila yung property nung single sila. Pero if yung property po is acquired through gratuitous title, example namana sa parents or grandparents or nakuha by way of donation, regardless po kung kailan sila ikinasal at regardless din po kung ano man ang civil status na nakalagay sa titulo, kahit single, married, or widow, considered as exclusive property pa rin po yung lupa as long as may hawak po silang proof na i-donate or minana lang talaga yung property. Madalas sa BIR, gigisahin po kayo rito if wala po kayong maipakitang proof of donation or mana. Madalas, hahanapin talaga nila ang consent at perma ng asawa or ng mga anak kapag patay na yung asawa ng registered owner. Kaya yung iba, pinapaperma na lang talaga yung asawa kahit exclusive property naman talaga dapat yung property para hindi na hassle at no need na mag-present ng proof na talagang na-acquire yung property through gratuitous title, kaya considered as exclusive property ito. So in short po, kapag may marriage settlement or prenuptial agreement, yun po ang masusunod. Pero kapag walang prenuptial agreement, considered as conjugal property pa rin po ang lupa kapag kinasal yung registered owner on August 3, 1988 onwards, kahit yung civil status nito sa titulo ay single pa rin ang nakalagay. Then considered as exclusive property naman po ito ng registered owner if ikinasal ito on August 2, 1988 and below.
At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.